Panginoon, na hindi po kami sa tao titingin, kundi sa iyo, O Diyos, na imposible para sa amin. At sa hapon din po ito, kami nagpapasalamat sa gagamitin mo, O God, na magtuturo sa amin sa hapon na ito na si Pastor Alex. Tunay nga, mauna ka po sa kanyang buhay, tapos siya sa harapan. Kaya ang kapangyarihan ng ibagang Espiritu ang siyang mauna sa kanya, maipahayag niya ng may kapangyarihan sa tulong mo, O Diyos. At ito, O Diyos, ay makapasok sa bawat espiritu ng bawat mga nakikinig sa hapon na ito, O God. Hayaan mo ng kapangyarihan mo ay malayang dumaloy sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, ikaw nga po ang maitaas sa mga umaste. Tulungan mo po ang aming pastor na iyong gagamitin po, God, na ang kapangyarihan ng iyong salita ay talagang magpumakaw sa kalagitnaan ng kongregasyon na ito. At higit sa lahat, Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang siyang magbigay sa kanya ng tunay na kapangyarihan. Upang sa ganun, O God, malaya niyang maipahayag kung ano ang nais ipahayag para sa iyong mga anak. Ingatan mo nga po kami lahat, O God. At tunay nga po, Panginoon, inaangko ko rin ang pagpapala mo sa pastor na ginagamit po para sa amin, O God, kay Pastor Alex, ganoon na rin po kay Pastor Jojo, O God, sa kanilang pong pamilya, O God. Ikaw po ang magpapala sa kanila dahil alam ko po, ang paglilingkod namin sa iyo ay hindi napupunta sa wala, O God. Ikaw ang magbe-bless, Panginoon, sa aming mga tagapanguna, at ikaw po ang patuloy na magbibigay sa kanila ng mga ninanais ng kanilang mga puso. Salamat po, Diyos. Tunay nga, inaangkin namin ang presensya mo ay manahan sa aming kalagitnaan at ikaw po ang maitasukan. At higit sa lahat, umuwi po ang bawat isa ng may katagumpayan dahil taglay-taglay namin ang pangako na nanggagaling sa iyong salita. Salamat po, Diyos. Muli, kami nagbabalik ng papuri para nga nagpasasalamat sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, praise the Lord. Yan po talaga ang kailangan natin lagi sabihin. Praise the Lord. Amen. Masyado ko taas yung lecture na to. Okay. Magandang gabi. Gabi na. Kasi ano alas 6. Okay. Nais kong i-acknowledge ang presensya ng ating pastor. Yes. Salamat po sa pagiging abala mo. Tabi na po kaabalahan sa pag-aayos naman. Salamat sa Diyos at happy birthday po. Yon, bukas pa. Advance. Si brother, yung brother namin. Brother ni Sister Mildred. Hello po. Ating i-welcome si Brother Fred. Anong name niya, Sister Mildred? Jeremy. Oh, kakaiba naman yung Jeremy. Alam ko naman natin si Brother Jeremy. Ano ba na? B? Jeremy? Okay. Welcome po sa Financed Fellowship Church. Sana po hindi lang ito ang una at huli niyong pagpunta dito. Sabi nga nila, ngayon po kayo ay guest natin. Sa susunod po, kaisa na. Yes. Sino pa po ang ating i-acknowledge? Si Brother Cherubin. Tsaka ang ating pastor. Nabalik tayo. May pala ba? Wala ako sa sirkulasyon. Okay. I-welcome din natin yung mga anak ni Sister Mildred at ni Brother. Tatlo yan natin. Mga pangalan. Si Kenneth. Hi, Kenneth. Tayo ka daw, Kenneth. Oo, ang guwapo ng platform. Si James. James. What James? At si Irene. Ay,
Kylie! Kylie. Sige. Kevin, James, and Kylie. Well, welcome kayo dito, mga kids. Hayaan niyo sa susunod, si Teacher Vicky, ay magkakaroon na tayo ng Sunday school at siya yung teacher. Nakakabila ba yun? Si Teacher Vicky po ang magiging teacher ng mga kids, no? So, susunod na Sunday. Okay. Hindi po stricto. Nang-spoil po yan. Kaya, mga kids, abangan nyo. Abangan nyo yan. Okay, sino pa po ang ating young lunch? Lunch na po natin lahat. Ano po ang ating announcements? Christmas party! Drum roll. 17th of December. Lahat Next week, kayo ay nagdirito. next Sunday. So, susunod na linggo na nga po pala yun. Talagang wala ako sa ating circulation. Sa susunod na linggo, 4 to 8 p.m. No? 4 to 10. Extended daw po. 4 to 10. Kung gusto niyo pong mag-karaoke after nung celebration, kayo po, maghahandaan po yun ni Sister Dolly. May i-announce ka ba, Sister Juliet, sa mechanics? Like Sister Lolly, yung gifts, i-reiterate natin, ulitin natin. Si Sister Lolly po ang nakakalam ng mga detalye, yung mga bagay-bagay. So, ito siya. Hello po, update lang po sa ating mga church at sa mga bisita natin na nasa online. Ayun po ay inaanyahan namin sa celebration ng Christmas party ng Pileset. Next week na po yun, from 4 o'clock to 10 o'clock. Lahat po ay iniimbitahan. Hindi lang nandito. Ulit. Okay, update lang po. Ating exchange gift is worth $20 para sa adult and $15 sa mga bata. And meron din po performance bawat family. So we have to prepare po kasi matagal-tagal na rin namang hindi tayo nakapag-perform, para normal lang yung ating program. So this time, Pastor, masaya po yun. Naranasan na po natin yan at talagang masaya. So lahat po ay makikipag-cooperate. Kahit po gusto nyo performance, basta hindi palang po sa ating pananambahan at sa church, okay po ang lahat. So, mag-ready na po kayo. Isang linggo na lang po, ha? Pero wala po price. Katuwaan lang po. Okay? Ano pa po? The Christmas party, yung food natin is being updated as normal. Tapos, magdala tayo po ng Sharing. drinks, and then food to share, then drinks, and kung gusto niyo po magdala ng dessert, kung sino po ang gusto magdala, welcome din po. And kung po kailangan niyo po ng sasakyan kung sakali na kailangan sunduin, o may mga ano po tayo na meron po tayong ways to pick up po para makapunta lang po kayo. Alam ko po, Sister Mildred, nandiyan naman si brother. And the 60 brother na po naman po siguro ay available na next week para maka-join. Okay. So, ano po, yun po, sa mga online po natin, kung kayo po ay gusto maka-join, kung kailangan nyo po ng transport, message lang po kayo, and meron po tayong sasakyan. Okay po, para po lahat ay maka-join at makapag-celebrate ng Christmas. Yun po, from 4 o'clock to 10 o'clock. Yun naman po. Thank you, Sister Lolly. Ayun po, no? Well informed. Wala pong mawawala. Itong mga upuan na ito mapupuno sa Sunday. Kakantay na kasi yan. And
Meron pong isang game na gagawin tayo. It's gonna be a song na continuation. May isang mag-lead and then pagpasa sa'yo ng mic, dapat alam mo yung kasunod na lyric yung song. Tapos, yeah, yun po ang maganda. Tapos may prize po yung pagkami. Pag mali po, walang prize. Kasi pag mali, ikaw magbibigay ng prize. Yun ang mas maganda. Pwede po. Huwag na lang mali. Okay, next po. Order of worship. Next week, ang speaker po natin, si Pastor Alex Hernandez. Sana si Pastor Jojo dito din. Presider would be Sister Janet Assis. Pastoral prayer, Sister Vicky again. Then, sabi naman ni Janet, magsaswap daw. Bible reader, Brother Angelo. Who's Brother Angelo? Offering Brother Nardine Muso. Praise and worship will be led by Sister Jonas. Okay. Saturday adult Bible study. Ang last Bible study po natin for the year 2023 was last night. No? So, yung susunod po would be in January, hindi lang po natin alam, to be announced yung exact day, no? Exact date. Kasi Saturday nga pala. So, exact date, i-announce po natin. So, in January po, yung adult Bible study. I-resume natin yung study of the Book of Genesis. Okay po? And, Philip said, young adult Bible study, is it still going on this Saturday? Is there any announcement as to if it's going to? Wala na daw. So sa January na rin, yung kasunod. I think, ganyan po talaga pag December, yung mga activities na ganito ay and hindi na pagpapatuloy. Sa January na lang po yung susunod ng Pinanset Young Adult Bible Study. But it's always during Saturday po, 7 p.m. Discord. Wala bang announcement kung pababago yung venue, kung face-to-face, Mika, or via Discord pa rin siya? Angelo? Is it, wala kayong plan to go on face-to-face? Dinner next week. But it's a Christmas dinner, not a Bible study. So yun. Meron kayong dinner next week, Christmas dinner. Sharing. How about the birthdays and anniversaries? Yeah. Ang birthday, alam ko birthday si Pastor Jojo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Jojo. Thank you. Salamat po for gracing our Sunday worship. Thank you po sa hindi nyo kami malimutan. Salamat. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sino pa po may birthday in December? Yeah. December 28, si Sister Nina. Sino pa? December 18th. Anniversary. Nice birthday. Birthday. Nino? Di ba? Wala talaga ako sa celebration. So, si Nanay Norma, December 18.
Tapos si Pastor, December 11. Terninia, December 28. Sino pa? Sino? Si Dardo? Brother Darts? Boxing Day. Oh my gosh. December 26, Brother Dardo. Hey, ano, Boxing Day? Dapat huwag kakalimutan. Sino pa po? Anniversaries? Wala na? Ipag-pray po natin, Pastor. Oo, kasi birthday niyo kayo. Si Pastor Alex. So, maaari ko po bang anyayahan yung po may birthday ngayong December dito po para po mapag-pray kayo? Nanay, Norma, Brother Dardo, Pastor Jojo, Sister Nina. Lahat ng po lahat si Sister Nina, pwede ipag-pray. Sige, let's pray. Tayo sa unahan. Nagpe-pray ni Pastor. Sige po, pwede po ba? Let's all stand. And let's extend our hands sa mga birthday celebrant po. Dito tayo sa harapan. Yan. Kaharap po tayo sa kanila. Okay. Sige po. Sige po. Sabi po ng Word of God, the tongue is the power of life and death. So siguro mas maganda, let us open our mouth, let us open our lips, and let's say something. Blessing sa buhay ng mga ating pong mga birthday celebrant. Sige po, sabay-sabay po tayong lahat. Come on. Thank you, very good. We praise you. Thank you. Nanay Norma, Father God, as we come into your presence, Lord, we lift up to you, Lord God, ang ating mga kapatid. And thank you, God, for another year na pinagkakataon mo sa kanila, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, nagkakaisa kami. We add our faith, Lord God, ng buhay ng aming mga kapatid na ito, Panginoon, ay magiging pagpapala, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay. Father, when we speak blessings and favor, Panginoon, upon favor, Panginoon, sa buhay po nila, in all aspect ng buhay po nila, Lord God, we speak blessings, Lord, financially, materially, spiritually, and good health physically, Lord God. Father, any hindrances, Lord, any assignment of the enemy, Lord, upang hindi mangyari ang iyong kalooban sa buhay nila, Lord, we render it powerless, Lord God. In Jesus' name, no weapon formed against them, Lord, shall prosper. Instead, Lord, we speak more blessings, Lord God, sa kanilang mga buhay. Kalakasan, Panginoon, mayabong na buhay, Panginoon, para sa kanila. Salamat po sapagkat sila po ay pagpapala, Panginoon, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi maging sa kapatiran po na naandi dito at sa mga kaibigan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat meron kang higit na gagawin po sa buhay nila, higit pa kaysa dati, Panginoon. We thank you, God, and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. praise the Lord. Salamat po sa mga tao ito, Panginoon. Pinapakita niyo ang Praise God. praise the Lord. Okay, next po, sharing and testimonies. Sino po ang pinagpala? Ako po, nagpapasalamat sa Panginoon at pinagaling niya ako. Amen. Last week po talaga naman para po ako may hika. Parang meron akong, ano po tawag to? Sa sakit na gano'n. Yung may nagwiwisang asthma, parang may asthma. Yun ang aking hika. Basta, masama ang pakiramdam ng gano'n. Pero hindi naman po ako COVID. Hindi naman po COVID. Ano lang, upo, sobrang upo na parang ang daming nakaano. Salamat sa Diyos. Salamat din sa Diyos. Kaninang umaga, ako po ay limping. Dahil hindi ko po alam, may neuropathy po kasi diabetic ako. So yung aking feet ay may problema. So I praise the Lord, nakakalako na po ito.
And I praise God kasi si nanay, magaling na din. Kasabay ko. Hindi ko po alam kung siya yung mawa sa akin. Ako yung mawa sa akin. Siguro. Siguro nga. Oh, kaya nagpapasalamat ako, Lord. Thank you sa kagaling. At si Caleb din, nakapag-church na siya. Kami po tatlo, para kaming symphony. Para po kaming symphony, nagsasagutan pag umuwi. Ngayon, I praise the Lord. Medyo magaling ka na din, no? Praise God. Sino pa po? Sino ang... Durkee, ikaw na naman? But so I thanks God because I had an interview on Thursday for a potential job opportunity, and then on the Friday morning onward, he called me, giving me an offer. So I just want to praise God for giving me that opportunity for the start of the year next year. And yeah, just Mama told me to come here, so thank you. Oh, praise the Lord. Let's give us a word. What at the start of the year, meron siyang job. Is that school related, yung job, parang training, ano? Or is it really a job? Full-time job? Oh, praise the Lord. Hindi ka po graduate, di ba? Have you graduated? Coming year? Huh? Bakit hindi kami inimbitahan? Okay. Oh, congratulations, Turkey. Congratulations. I praise the Lord for you. Okay, let's go. Tithes and offering. Ay, meron pa to. Sige. Yes. Oh, tapos, gabi na, no? So, salamat sa Panginoon dahil nakabalik ako dito sa New Zealand. And welcome back to me. So, praise God dahil tomorrow, my birthday, advance birthday to me. Amen. And ang gusto ko po magpasalamat kay Lord kasi sinama ko sa prayer yung kapatid ko. Kasi bali yung kapatid, hipag ko po kasi mag-asawa sila na pastor yung kapatid. Yung aking kapatid, siya ay bishop ng United Church of Christ in the Philippines sa Southern Tagalog jurisdiction. And yun namang sinama natin sa prayer dahil meron siyang operation for tomorrow. Ang operation niya sa gallbladder. And ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil tumulong ang church, no, para sa kanila financially, sa kanila mag-asawa kasi yung kapatid yung kanyang asawang naman ay naoperahan, no, last I think a month or 2 months ago. And hindi lang maganda yung balita dahil umulit yung paramdaman dahil tinanggal yung sa breast. So cancer po siya, but naniniwala tayo na sa biyaya ng Panginoon, papagalingin siya. Yes. So medyo mabigat din yung karamdaman ng kapatid ko. So mag-asawa sila nga may sakit. Sila bata pa lang sila, in-offer sila ng mother ko. At nag-serve na sila sa Panginoon ng mahabang panahon. So siya yung panganay naming kapatid. And sama po natin prayer and salamat po sa Bilense dahil po sa support na na-receive nila. Yung po sinabi niya sa akin na banggitin and sa akin. So, yeah, yun lamang po at salamat tayo na kita-kita and I pray that the Lord continue to bless us kahit may mga nangyayari pa sa atin, maganda at hindi maganda. But we believe in the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. Salamat po. Amen. Ano pa po? Sino pa po? So, kung wala na po, we will proceed to the tithes and offering. May I call on
Brother Eric to pray for our rights. So, magandang po. Ito pong ipag-pray. Thanks for today. Tayo po ito ngayon. Basahin ko lang po itong verse, 2 Corinthians, chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves cheerful giving. Tayo po mag-pray. Ama namin Diyos, na merihan sa lahat, pinipuli ka namin, Lord, pinagsasalan. And tunay ka tapat sa amin, tunay ka mong pagmahal. Lord, sa oras na ito, ako ay tapit sa iyo at humihingi ng pasbas sa aming kakayanan ngayong time na to. Naway Lord, ang aming mahalay sa iyo ngayon ay yung bless. Ito po ay gamit po sa kalalaman ng Pilipinas. And Lord, maraming salamat po sa blessings, ibigay mo, ikakalaw mo, sa protections, sa good health, binibigay sa amin. And sa araw-araw po, Lord, na ginagawa ay hindi niyo po makikita. So, Lord, muli sa aming pananaban ng araw na ito, may gabi ito, kayo po sa pagkakita kami ng sa maraming salamat at ito po ang kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Bible reading. At tinatawagan ko po si si Israel. Brother Israel. The reading will be from the book of Colossians, chapter 3, 20 to 24. Whatever you do, work that in all your heart, is working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Blessed be God for the reading of His word. Thank you, Brother Israel. Kakanta pa ba tayo? Hindi na. Wala na. Okay. So, palakpakan po natin si Pastor Alex para sa mga sabi ko ng kanya naman pagkakalang. Gandang hapon po sa ating pong lahat. Pwede po ba, please turn to your neighbor and say, you are blessed and favored. Pwede po ba yung naniniwala kayo na talagang blessed and favored po yung ating pong harap? Okay, praise God. Sige po, tayo po ngayon. Are you ready for the word? Okay, so I hope na excited po tayo sa pakikinig ng salita po ngayong hapon po ito. Minsan pa tayo po ay manalangin. Father God, muli kami lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat sa iyong biyaya at pagpapala sa aming buhay. Salamat sapagkat ako po ay iyong itago, Panginoon, sa likod ng iyong krus. Ikaw lang makita sa buhay ko. At ang bawat salita, Panginoon, na maririnig sa hapon po ito po ay tumimok sa aming puso at isipan, Panginoon. At ito'y lakaran po namin sa araw-araw po ng aming buhay, Panginoon. We thank you, God, and we bless you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Alam niyo po ba na para po sa atin pong kaalaman, the song Jingle Bells is not a Christmas song. Alam niyo po yun? By the way, ang ating pong for this month ng December po, ang ating pong theme is all about the heart of Christmas.
At alam po natin, pag tinignan po natin yung Isaiah chapter 9 verse 6, pinapakita po doon na ang ating pong Panginoon ang dahilan kung bakit po meron po Pasko. Di po ba? So kaya ngayon naman po, ang ating pong topic for tonight ay patungkol po sa glory to God in the highest. Malalaman po natin kung bakit po ito ang ating pong pag-uusapan ngayon pong gabi pong ito. Ulitin ko po, the song Jingle Bells is not really a Christmas song. Nung nalaman ko po ito, sabi ko talaga, hindi talaga pang Christmas song yung Jingle Bells. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Di ba yung mga ganon? Anong jingle bells na, ano po alam nyo? Na version? May iba-iba eh. Jingle bells rock. Yun yung pang amin ni Brother Eric eh. Di ba? Okay. So makikita po natin, ito was a song written for the Thanksgiving in the United States of America. Yung pala yun, ginawa pala yun para sa pasasalamat sa bansang Amerika po. Yan po. May isa po akong tanong po sa inyo ngayong pong hapon po ito. What do you think was the oldest Christmas carol? Ang makakasagot po nito, next week, meron po regalo sa akin. Okay? Oldest Christmas carol. Okay? Ano po sa palagay po ninyo? Mali po? Holy Night. Holy Night, di po. Mas kayo sumapit, parang pang Pinoy lang po yan. Okay? So, Pasko na sinta ko ba yan? O... ganun po ba? Parang kailan lang po yan. Hindi po yun yung mga oldest, no? Blue Christmas? Meron po bang Great Christmas? White Christmas. Hindi po, hindi po. Meron pong song na, alam niyo po yung song na Sino si Santa Claus? Pero hindi po yun yung oldest Christmas carol, di ba? Yung ang lyrics niya po ay ganito. Sino si Santa Claus ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing. Alam po yan ng mga mga Pinoy na talagang nagtagal po sa Pilipinas. Alam niyo po, ito pong song na ito, bagamat hindi po ito yung Christmas old Christmas carol song, ay ito po, nung maliit po ako, ay kinakanta po ito ng nanay ko sa akin. Kaya lagi po, pasok po sa isip niya. Kaya minsan nagtanong po ako sa nanay ko, sabi ko, Mami, sino po ba si Santa Claus? Sabi ng mother ko po, sabi niya, isa lang ang nasisiguro ko sa iyo, anak, hindi siyang tatay mo. Sabi, no? Kulat po ako doon, ha? So, para sa ating po kaalaman, the oldest Christmas carol was written and published in 1751. But the history goes back in about 1600. Alam niyo kung ano po yung song na yan? Wala po nakahula eh. So pasensya na po kayo ha. So yung akin pong gift na reward sana for next week ay wala na po. Siguro bibigay na lang po natin sa mga pang-games. Di ba ba? Okay, tingnan po natin. The song is Adeste Fidelis. Or Fideles. Ano po ibig sabihin sa English po niyan? Ang ibig sabihin po niyan ay O come, all ye faithful. Diba? Yan po yan. O come, all ye faithful. Yan do po yung oldest Christmas carol na sinulat po ni John Francis Wade. Yan. Bakit ko po sinasabi po ito po patungkol po sa Christmas carol o oldest Christmas carol? Kasi alam niyo po, kung ang Adeste Fidelis o O Come All Ye Faithful po ang oldest Christmas carol para po sa atin pong lahat ay meron pong the first ever Christmas carol ever sung on Christmas. Okay? Sa araw po ng Pasko is none other than the song that was sung by the angels. Alam niyo po yan? Yan po ay makikita po natin sa Luke chapter 2 verses 12 to 14. Yan. Yan po yung in-announce po, yung kapanganakan po ng ating pong Panginoong Yesus. Basahin po natin ng sabay-sabay, 12 to 14. Let's read the Word of God. Basa. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Praise God for the reading of His word. Okay?
gusto ko pong diinan po yung verse 14 sa sabi po ng New King James Translation, Glory to God in the highest and on earth peace, goodwill toward men. Okay? Sa Tagalog, luwalhati sa Diyos. Tingnan po natin yung Tagalog translation. Meron po tayong copy niyan. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng mga anghel ang isang malaking upo ng mga anghel sa kalangitan. Anong ginagawa po nila? Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Sabay-sabay po tayo, verse 14. Papuri sa Diyos sa kalipaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Alam niyo po, ito po yung, this was the lyrics of the first Christmas carol. Hindi lang po basta sinabi po ng mga anghel po yan, inaawit po nila yan. Sabi po, pag ini-imagine po natin, sabi ko nun, akyat baba, panaog daw. Ang mga anghel po, nung time na kinakanta po nila po ito. Okay? Inaawit po nila ito ng mga anghel sa kalangitan. And according po sa verse po na ito, that the first Christmas carol sung by the angels. Napakadami po nito. Okay? Siguro kung tayo po makakakita po nito, parang mamamangha ka, ma-amaze ka. Totoo ba ito? Di ba? Panaginip lang ba ito? Pero totoo po ito. Ang nakaka-amaze po dito mga kapatid, ito pong kapanganakan po ng ating pong Panginoong Yesus ay hindi po ito in-announce na kung sino lang o ng sino mang tao lang, kundi in-announce po ito ng mga angels. Ito pa maganda po dito. Okay? It was sung by angels na kung saan yung lyrics po ng message po ng awitin po ito naiintindihan po ng mga tao noong unang panahon, especially po ng mga shepherds. Okay? Di po ba may mga sariling lingwahe po ang ang mga angels ang mga tagalangit Pero nung time po ito na kinakanta po ito ng mga angels, naiintindihan po ng mga tao noong unang panahon. Because the message of Christmas is ultimately for people nung panahon pong yun. Kaya ngayon pong hapon pong ito, pag-uusapan po natin ang tatlong mahalagang bagay na mensahe po ng Pasko o ng mensahe po ng Christmas. Number one, tingnan po natin. Sabi po, the important messages or message of Christmas. Number one, man's salvation gave God the highest glory. Yun daw pong ating kaligtasan ay nagbibigay po daw po ito, nagbigay daw po sa Diyos ng pinakamataas na papuri sa ating pong Panginoon. Okay, let's talk about angels. Tingnan po ninyo to. Meron na po ba nakakita sa inyo ng angel po dito? Siguro baka kung may makakita po ng angel po dito po sa atin, baka mapatakbo po tayo. Di mo ba? Naalala ko po noon, during worship time, grabe po yung aming po pagsamba. Meron po kami isa sa part ng worship team po na kung saan ay parang bigla sa pulpit o sa stage, biglang parang may nag-form na isang napakalaking tao na kung saan ay puting-puti po ito makislap. Biglang nawala po ito. Sinabi niya po sa amin, kaya po pala hindi siya makapagsalita nung kinakausap po namin siya. Grabe po yung yung pagpupuri po ng mga time po na yun, nung time na kami po ay sumasamba sa Panginoon. Tingnan po ninyo to pag tinitingnan po natin, and even sa YouTube or sa Google, di po ba? Makikita po natin yung iba't ibang story na kung saan yung ibang ginagawa pa ay nilalagyan pa ng mga effects. Yung iba totoo, hindi natin alam kung totoo yung iba. Pero totoo po ang mga angels. Sa totoo lang. Okay? Kaya lang, para mas maintindihan po natin, yung mga angels po na ito, meron din po tinatawag na good and bad. Diba? Yung mga bad, yan po yung mga fallen angels. Na kung saan, sabi nung unang panahon daw po, 1/3 ng mga angels na ito, nagrebelde daw po sa ating pong Panginoon. Okay? Sa pangunguna daw po ito ni Lucifer, na ngayon ay Satanas na. Kaya ang nangyari po doon, dahil nagrebelde po sila, dahil doon pinalayas po sila ng Diyos, kasama po ng lahat po ng mga 1/3 of angels sa heaven. Okay? Ang tanong, bakit po kaya hindi po sinave ni God ang mga angels, hindi po ba? Bakit kaya hindi nagplano ang Diyos na iligtas po ang mga anghel na ito? Imagine po ninyo 1/3 of angels sa heaven, ibinaba dito sa lupa. Di ba? Why? Bakit po itinapon dito po sa lupa? Sino po ang target po ng mga fallen angels po na ito? Na naging bad, mga evil. Ang target po niyan ay especially tayo po mga anak po ng Diyos. Yung mga hindi mga mananampalataya,
Hindi masyadong pansin po sa kanya yan. Kasi alam niyo mga gumagawa na po talaga ng ano yan eh, ng hindi maganda. Pero ang tinatarget niya po sa atin ngayon ay mga mananampalataya na kung saan sinisira po nila ang mga pamilya po natin, sinisira ang buhay po natin. But praise God, meron po tayong Diyos na kung saan ilagi nagpo-protect sa atin. Amen. Di ba ba? Alam niyo po, nakakatuwa po sa mga angels po na ito na kung saan nag-announce po at nag-awit, wala po silang ka-pride-pride. Di ba? Very humble po ang mga angels po na ito. Siyempre nga naman, kung magpa-pride pa po sila, baka even sila may tapon po sa lupa. Di ba ba? So kaya dahil po doon, God in His goodness, okay? He became flesh, nakasalamuha po sa mga tao, naging bata ang ating pong Panginoon, and after 33 years, He will die on the cross. Imagine po, sabi po ng angels, na yung bagay po na yun, na ginawa po ng Diyos na yun, on that manger 2,000 years ago, gave God the highest glory. Grabe, binigyan ka ng pansin ng Diyos, kahit hindi ka karapat-dapat. Hindi po ba? Why? Bakit po ito ginawa po ng ating pong Diyos Ama? Number one, kasi sobrang mahal po tayo ng Panginoon. Yun po yun eh. Sa Bible, madalas po natin mabasa at makita kapag po nagpupuri po sila sa Diyos noong unang panahon, sinasabi po nila, dinideclare po nila yung mga salitang, glory to God. Sinasabi po nila yan. Yung iba sinasabi po nila, holy is the Lord. Yung iba, hallelujah. Pero dito po, makikita po natin na may dagdag. Hindi lang po basta sinabi yung word na glory to God. Ang sinabi pa po ay, in the what? In the highest. Yung po ang sabi po, nagsalita po ng Diyos. Praise God. Sabihin nga po natin, glory to God in the highest. Praise God. Ibig sabihin po, na sa lahat po ng ginawa po ng Diyos in the entire universe, mga kapatid, the thing that gives Him so much glory is your salvation. Yung kaligtasan meron po tayo, mga kapatid. Kaya kung wala pa po tayong personal na relationship sa ating pong Panginoon, it's about time. Ito po yung panahon na mahalaga po na maintindihan po natin na tayo po ay kasamang iniligtas ng ating pong Panginoong Yesus. Glory to God, the highest glory. Okay? Because ultimately, that's the heart of God. Nang bawat tao po sa mundo po ito ay maligtas na walang sino man ang hindi po maligtas kundi lahat po tayo sa mundo po ito. Praise God. So makikita po natin dito, they gave God the highest glory. Alam niyo po, yung salvation po o kaligtasan na sinasabi po ng Bible, pag tinignan po natin sa ibang lingwahe, ang ibig sabihin po nito ay sozo. S-O-Z-O. Ang ibig sabihin po niyan, salvation from all area of your life. Pag sinabi po yung word na salvation, ibig sabihin po niyan, hindi lang po ito yung sa patungkol sa kaligtasan, meron po tayo. Ibig sabihin, lahat ng benefits po ng kaligtasan ibinigay sa atin ng ating Panginoon para po sa atin po ito. Kaya sinasabi po natin, we are blessed and favored. Yan po yan. At dahil po doon, ang Diyos po ay nagbibigay po ng nagbibigay ng pinakamataas na papuri. Yan. Sa lahat po ng craftsmanship ng Panginoon sa atin, sa lahat daw po ng ginagawa niya sa buhay po natin, it gives Him the highest glory, mga kapatid. Gusto po ito ng Panginoon na siya po ay magbigay ng pagpapala sa ating pong lahat. That's why, Ephesians chapter 2, verse 8, ito po yung sabi po ni Paul. Sabi po dito, for by grace, you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So verse 9, not of works, lest anyone should boast. Yung pong sabi po ng salita po ng Diyos. Sino po dito ang nakatanggap na po ng regalo? Pakitaas po ang kamay. Sino po dito ang nakatanggap na ng regalo? Di ba? So, at makakatanggap pa. Okay? Yun ang kagandahan po doon. Kaya wag po kayo mawawala next Sunday. Please bring your family and friends. Sama-sama po tayo na maging bahagi po ng ating po Christmas party this coming Sunday po. Sayang nga lang po, no? Wala po yung ating pong pastor. Kaya panonoorin niyo na lang po tayo next Sunday. Okay? But praise God, ina-acknowledge po natin yung presence po ni Pastor Jojo. At talaga naman pong iba sa atin, maaaring medyo nagulat po kayo dahil nandito po siya.
Huwag po kayo magulat, baka sa susunod, hindi dito ulit po si Pastor Jojo. Yan. Antayin po natin yung kanya pong leave. Yan. Okay. So, when you say gift, pag sinabi po natin gift o regalo, yung mga tao nakakatanggap po ng regalo mula po sa atin, sa totoo lang, ganyan po wala po silang ginawa para matanggap po yung regalo yun. Di ba ba? Kumbaga, kusang loob po natin binibigay. Alam niyo po na ngayong panahon ng Kapaskuhan, ang ilan po sa mga regalong ibinibigay po ng ibang tao sa atin, ibinigay po sa atin po ito ng pusang loob. Alam niyo po ba, pagpasok ko po dito kanina, grabe, may sumalubong po sa akin at binigyan po kagad ako ng advance Christmas gift. Okay? Hindi ko na po sasabihin po sa inyo, pero tuwan-tuwa po ako. Sobrang appreciate ko po na binigyan po kagad ako ng regalong gano'n. Okay? So, marami pong salamat. Tingnan po niyo to, kapag nagbalot po tayo ng regalo, hindi po ba? Iniisip po natin na kaya po tayo magbibigay ng regalo sa taong gusto po natin bigyan at iniisip mo na kaya mo sa gustong bigyan ay bakit po? Dahil po lagi dahil lagi tayo may pabor na nakukuha po doon po sa pagbibigyan po natin. Sometimes ganun po, no? Marami po mga tao po sa panahon po natin ngayon, kaya po sila nagbibigay ng regalo doon sa mga taong bibigyan po nila ng gift kasi po meron po silang pabor na nakukuha. Na kung saan nasasabi po nila, ito, bibigyan ko ito ng regalo. Kasi mabait ito sa akin eh. Iyo ba? Kaya ako ito bibigyan ng regalo kasi meron akong pabor na nakukuha sa kanya. Bibigyan ko siya ng regalo dahil mabait siya. Yun po yun eh. Dahil binigyan niya din ako ng mahal na regalo, kaya bibigyan ko din siya. Grabe, no? May mga tao pong gano'n, sa totoo lang. Pero kung titingnan po natin, that's not a gift. Yung pag tayo pa magbibigay ng isang regalo, dahil meron tayong pabor na nakukuha po doon sa taong nagbigay din binibigyan natin ng regalo, that's not a gift. Ang tawag po doon ay payment. Sinusuklian lang po natin yung kanya pong binibigay ng pabor po sa atin. Di ba? Kasi tayo pong mga tao, sometimes ang isip po ng iba, ay ayoko bigyan niya. Puripot yan eh. Sorry po sa word ko na ginamit Ay ayoko bigyan niya. Di ba? Pasaway yan eh. Di ba? Pero alam niyo po ba, even the faith na meron po tayo pananampalataya, when you believe in Jesus Christ, it did not come from you. Yung pananampalataya meron po tayo, hindi rin po yan galing sa atin. Regalo po yan ng Panginoon po sa atin. Kaya dumating sa panahon ng buhay mo na ikaw ay nanampalataya, tinanggap po si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, that's a gift. Di ba? Dahil kung ito po ay galing po sa atin, pakinggan nyo, iyayabang po natin ang ating pananampalataya sa totoo lang. Di ba? That's why the entire plan of God for salvation, walang makapagyayabang at sasabihin po natin, dahil ako ay naniwalang maigi, kaya pinagpapala ako ng Panginoon eh. Dahil everyday ng buhay ko, babasa ako ng 10 chapters a day. Grabe, talo pa sila pastor, no? 10 chapters a day, nagbabasa po tayo ng Bible. Diba? Kaya ako pinagpapala ng Panginoon kasi gumagawa palagi ako ng mabuti sa Kanya kasi mabait ako eh. Hindi mo ba? Pastor, naniniwala ako, pinagpapala ako ng Panginoon dahil nag-church ako every Sunday at nakikinig ako ng salita ng Diyos kaya hindi ako nakakatulog at hindi ako matutulog. Parang laging may ganun po, hindi po ba? Laging binibase po natin according to our performance and about our works. Kasi natin, if we can receive something from God based on our work, God does not get all the glory. Kasi siyempre, di mo ba? Kapag sometimes laging ganun, no? Kasi mabait ito eh. Kaya pinagpapala ng Panginoon. Ibig sabihin, pag based on our performance, hindi po napapapurihan ng ating pong Panginoon dyan. Di ba? So sabi po ng isang awit, di ba? To God be the glory, great things He has done. Anong sunod po doon? The word that He gave us. He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Ano sunod doon? Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Ay, ganun po yan eh. Nais ng Panginoon po palagi, siya lang ang mapapurihan sa lahat aspeto ng buhay po natin.
Lahat ng everyday ng buhay po natin na nararanasan po natin kung bakit tayo nakakapag-aral, kung bakit nakakabili tayo ng mga pangailangan natin everyday, lahat po yan ay dahil sa tulong ng ating pong Panginoon. Yan po yan. Ibig sabihin, nobody takes any glory sa bagay na ginawa at ginagawa po ng Panginoon sa atin araw-araw. Yan po yan eh. So ganito katindi po yung declaration at awit po ng papuri po ng mga angels po noong una pong panahon. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 4. Yun ang po natin. Chapter 5 verse 4. Okay? Galatians, you have become estranged from Christ. You who attempt to be justified by law, you have fallen from grace. Okay. So tingnan po natin in Tagalog, ang sabi po, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyong magandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, if we're trying to gain God's approval by our works o sa mga magagawa po natin para bigyan tayo ng favor ni God, kakamali po tayo, mga kapatid. Kahit wala ka pong gawin sa Panginoon, pag gusto niyang i-bless ka, i-bless ka niya. Hindi po ba? Hindi po, pagka ganun parang inile-level po natin yung ating pong yung ating pong, ang ating pong sarili sa ating pong Panginoon, hindi po pwede. So, naniniwala po ako na kung bakit nararanasan po natin ang higit na pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Bakit po? Sapagkat tayo po ay nananampalataya sa Kanya pong salita. Pinaniniwalaan natin na ang salita po ng ating pong Panginoon ay mabuti para sa Kanya pong mga anak. Yan po yan. So, kapag according to works, ibig sabihin hindi po yan by grace. Hindi po yung biyaya ng ating pong Panginoon. Kasi pag sinabi po natin by grace, ibig sabihin wala po tayong kinalaman po dito. Yan. Yung bang gagawa po tayo dahil may hinihingi po tayo sa Panginoon. Di ba ba? Sometimes ganun po tayo. Magbabasa po tayo palagi ng Bible kasi meron po tayong hinihingi sa Panginoon. Di ba? Meron pong sakit sa family po natin. Kaya sabihin natin, Lord God, magpe-prayer and fasting po ako, Panginoon, para dito po sa hinihingi ko po, Panginoon. Alam niyo po, naniniwala po ako sa totoo lang na may mga bagay na nais po ang Panginoon. Sa totoo, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, kung bakit po natin nararanasan ngayon sa panahon po natin ngayon, ang lahat ng bagay na maganda sa buhay po natin because of our faith. The just shall live by faith. Sabi gano'n sa panahon daw po natin ngayon, ang pinag-usapan daw po ngayon yung pananampalataya meron po tayo sa Panginoon. Yan po yun eh. At yung pananampalataya kung meron po tayo sa Panginoon, hindi po yung base sa pananampalatayang gusto natin o meron tayo. Kasi pag sinabi natin, pag ginawa ko ito sa pamamagitan ng pananampalataya, that's work. That's performance. Pero pag sinabi natin, pag tayo po ay nakatingin sa Panginoon, kasi sabi ng Word of God, looking unto Jesus, He is the author and the finisher of our faith. Ibig sabihin, yung pananampalataya daw na lumalaki at gumagana sa buhay po natin, yun yung pananampalataya nakatingin sa Panginoon. Ibig sabihin, pag kung gaano natin tinitingnan kalaki ang Panginoon sa magagawa niya sa buhay natin, doon kumikilos ang pananampalataya. Kung gaano natin tinitingnan malaki ang Diyos sa buhay po natin. Alam niyo po, tingnan po niyo ito ha. Sabi ng salita po ng Diyos, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, inihihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo, tinatanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya ngayong gabi po ito, sino po magsasabi po sa atin with all our heart na ang lahat po ng pagpapalang meron ka, lahat po yan ay nanggagaling sa Panginoon. Just say amen. Di ba? Kaya kung bakit tayo nakakatayo sa harapan po, even yung mga tao po dito sa harapan, mga frontliners po natin, lahat po yun ay dahil po sa biyaya po ng ating po Panginoon. Yan po yan, mga kapatid. I'm telling you, may mga tao po na mas deserve po sa kinalalagyan po natin ngayon. Di ba ba? Pero bakit naandyan ka? Because of the grace of God. Di ba ba? Sa totoo lang, na mas meron pong deserve na kung anong kalagayan, meron po tayo ngayon sa nangyayari sa buhay po natin. Pero bakit naandyan ka? Because of the grace of God. Yun po yun. Okay? At naniniwala ako by the grace of God, ngayon po pagpasok po ng year 2024 is just around the corner. Sinasabi ko po sa inyo ngayon pong habang po ito, Phil Ensign family,
Nais ko pong sabihin po sa inyo, it's all by the grace of God that 2024 will be your best year. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes. I believe, bakit po ako naniniwala? Sapagkat naniniwala po ako na yun ang sinasabi ng salita ng Diyos na tayong mga anak po ng Diyos ay pinagpala ng ating pong Panginoon. Depende po ito. Pakinggan niyo po ito. Kung ano pinaniniwalaan mo sa salita ng Diyos, yun po ang mangyayari sa iyo ngayong pong year 2024. Amen. Praise God. Ikaw na head of the family, na kung na sinasabi mo na mas gusto mo meron kang magandang makitang maganda sa buong family mo, sa mga anak mo, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Because the Word of God says every good and perfect gift is from above. Wala pong nais na hindi maganda ang Diyos sa buhay po natin. Okay? Pakisabi nga po sa katabi po ninyo, the best year is coming. Kung kayo magsalita mag-isa, delikado po yan. Sige po, the best year is coming. Praise God. Sinasabi ko po sa inyo, God is a God of restoration, mga kapatid. Kung may mga pangit man na nangyari po sa ating ngayong taong ito, hindi magandang nangyari sa taong ito, God is a God of restoration. Naniniwala po ako, He will restore you and He will cause 2024 to be the best year ever. Alright. Hindi po ba? Simulan po natin this today. Lakaran po natin ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Pero kung magandang nangyari po sa inyo nitong 2020, Pastor, maganda na nangyari po sa amin ngayong year 2023. Hingi mo sa Panginoon na masigit pang mas magandang mangyari sa iyo sa year 2024. Diba? Compared ngayon pong year 2023. Yung po yan Di ba? Medyo weak tayo, may mga nanghihina tayo ngayon, no? Ngayong year na ito, I believe with all my heart that the Lord is our healer and our strength. Sabi ng salita ng Diyos, God is the strength of my heart. Di ba? So, panghawakan po natin ito. Merong mga nangyaring hindi maganda sa ating year 2024. I-dedicate po natin ating buhay next year. Especially this year, papuntang next year sa ating pong Panginoon. Okay? Sabi natin, number 1, man's salvation gave God the highest glory. And number 2, one of the important message of Christmas, number 2, they added on Christmas peace, on earth peace. Okay? So they added on earth peace. Pag binalikan natin Luke chapter 2 verse 14, glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Praise God. Pwede po pakisabi sa kaliwat kanan po natin, peace be with you. Na-miss niyo po ba yan? Yung mga salitang yan? Okay, yung word na peace be with you. Naalala ko po, nung maliit po ako, pag dumadating po ang simbang gabi, ay pag nag-aaten, ang lagi ko po inaabangan ay yung greetings na pakisabi sa katabi mo, sinasabi ni Father, di ba ba? Titingin po ako sa kabila, sa kaliwat kanan ko po, pag mas maganda yung nasa kaliwa ko po, grabe yung smile ko na peace be with you. Parang iisipin mo, Lord, siya na po ba yung best para sa akin? Para buti na lang, no? Kung hindi ko pa nakilala ang misis ko. Po yun So sa kaliwa, sa kanan ko ng peace be with you, inaabangan ko po palagi po ito. And I believe, papakinggan niyo po ito First, God gets the highest glory when He see you saved. From any problem, from any difficulty in your life, nabibigyan po ng mataas na papuri ang ating pong Diyos. Pero ang pangalawa, sabi ng Bible, on earth peace. Siguro minsan sa buhay po natin, nasasabi po natin po ang mga salita po ito. Ito po mga salita ito. Okay lang siguro, Pastor, na sa mundong ito, ang buhay talaga natin mahirap. Dadasama talaga tayo ng sobrang kahirapan. Pero pagdating naman sa langit di ba? Okay naman tayo. Okay? Yung iba, sasabihin nila, okay lang yan, Pastor. Madalas talaga magugutom tayo dito sa lupa. Pero pagdating sa langit, okay po tayo. Grabe. Sa langit, we'll get to eat from the tree of life. Okay lang na maranasan ang lahat ng bagay dito sa lupa. Diba? Poverty in this lifetime. Because in heaven, we will be so blessed. Pero hindi po yun ang sabi ng salita ng Diyos. Yung blessing na sinasabi po ng salita po ng Diyos, hindi po ito panglangit lang. Listen, the announcement of the angels ay hindi lang kapag nasa heaven ka na. Ang sabi ng Word of God, glory to God
in the highest heaven, and on earth peace. Grabe, ibig sabihin, nasaan ka man, nasa bahay ka man, nasa school ka man, trabaho ka man, di ba? Nag-aasikaso ka ng business mo, ang kalooban ni Lord, the God's will is that you'll have peace right here, right there. Sa totoo lang. Why? Bakit nasa atin ang kapangyarihan, ang kapayapaan ng Diyos, ang kapayapaan ng Panginoon? Di ba? Kasi sumasa inyo ang Panginoon eh. Nung ikaw ay kumilala at tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, sumasa iyo ang biyaya at kapayapaan ng ating pong Panginoon. Di ba? Yung ating isip lang ang hindi tumutugma sa salita po ng ating pong Panginoon. Kaya sinasabi po ng Word of God, always renew our mind. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Di ba? Anong gusto dapat daw natin gawin? Tayo daw po ay kumuneg sa salita ng ating Panginoon. Kapag naayos daw po ang ating kaisipan, makasisiguro tayo mararanasan daw po natin ang kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Yan po ang sabi. Ang kalooban ni Lord, ulitin ko po, the God's will is that you'll have peace right here, right there. Mga kapatid, grabe po ito. Gusto ko po sabihin po sa inyo, the first Christmas carol has something to do with peace. Okay? Maging sa ngayon, hindi man ganun ka-best yung Christmas celebration na meron po tayo nung nakaraan. Di ba? But having Jesus Christ in your life, you already got Christmas in your life. Romans chapter 5 verse 1, ano sabi na po ng Word of God? Sabi nga, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yun yung announcement po ng mga angels, Panginoon, and on earth, peace. Ito po nung maintindihan ko po ang ibig sabihin po ng salitang peace, na bago po yung aking pong pananaw. Hindi lang dahil nasa atin po yung kapayapaan ng ating pong Panginoon. Pag tinignan mo biblically, ang meaning po ng word na peace ay word in Hebrew word shalom. Sabi nga po natin shalom. Na ang ibig pong sabihin po ng shalom, which speaks of wholeness. Dapat po, yung pong word na peace, nangyayari po ito sa kabuuan ng ating pong buhay. In all aspect ng buhay po natin, dapat na hindi palagi nagmamanifest yung peace, yung kapayapaan ng ating pong Panginoon. Ito na, ang ibig sabihin po pala ng word na shalom ay nothing missing, nothing lacking, and nothing broken. Grabe! Meron po bang nagnanais na magkaroon ng lack sa buhay niya? Wala. Magkaroon ng parang broken ang buhay? Wala. So na laging may nawawala sa buhay natin, gusto pa natin yon? Hindi. So makikita po natin dito, noong una pong panahon, pag titignan po natin yung kultura po ng mga Hudyo po noon, madalas po yan, kapag sila po ay, sa kultura po nila, every time na sila po ay pupunta sa bahay po ng mga kaibigan, ang lagi po nilang bati ay shalom. Pag uuwi po yan, shalom. Ganun po ang mga Hudyo po ng unang panahon. Nagiging kultura po nila po ito. Lalo na po nung panahon ang ating pong Panginoong Yesus ay namatay at muling nabuhay. Nung nabuhay ang ating Panginoon, ano po ang kanyang bati sa kanyang po mga disciples? Shalom, peace be with you. Peace. Iba-iba po. Tingnan po nito, grabe po ito. Ganon po ang kanila pong ginagawa, mga kapatid. Ang ibig sabihin po ng word ng shalom para sa kanila, they wish someone shalom implies that you're speaking a blessing over them. Ibig sabihin, nagsasalita sila o nagdi-declare sila ng word na shalom na sa pamamagitan ng pagsabi po nila sa kanilang kapwa ng salitang shalom ay may mangyayaring magandang pagpapala sa buhay po nila. Na mapagpapala po sila in all aspect ng buhay po nila, financially, materially, spiritually, and good health physically. Na pag sinabing nating missing, nating lacking, nating broken, ang ibig sabihin po niyan, anuman ang nawala sa buhay mo, kaya itong palitan ng ating Panginoon. Amen. Na anumang bagay nasira sa buhay po natin, ibig sabihin, kaya itong ayusin ng ating Panginoon sa buhay mo. Kaya ngayon pong hapon pong ito, I believe with all my heart na hindi lang po nandito ang ating pong Panginoon. Siya po palagi, yung kanyang kapayapaan ay lagi po yung nangungusap sa ating pong mga puso. Okay? So kung titingnan po natin, ang totoong ibig sabihin daw po ng peace,
Peace is not the absence of war or chaos. Hindi daw po ang kapayapaan po ay hindi ang kawalan po ng digmaan o kaguluhan sa ating paligid. Na kasi sa tayo po mga tao, ang dating kasi sa atin ng kapayapaan ay kapag walang digmaan, kapag maayos ang buhay, kapag payapa ang buhay. Sa ating mga mananampalataya, hindi. Ang kapayapaan daw po palagi sa atin, every day, sa ating pong kaisipan, nasa ating pong mga puso. Kahit nangyayari po ang mga bagay na nangyayari hindi maganda sa buhay po natin. Hindi po ba? Ito nung COVID lang po, marami po mga tao sa paligid po namin magsasabi sa atin ng ganito, na tayo mga mananampalataya, sasabihan tayo na, bakit ganun? Lahat ng mga nangyayari hindi maganda sa paligid natin, nararanasan ng maraming tao. Bakit parang sa iyo, parang okay na okay ka? Why? Because we have peace. Meron tayong kapayapaan. Na kung saan pag ibig sabihin ba, pag meron tayong kapayapaan, hindi tayo na-apektuhan ng mga bagay na nangyayari hindi maganda sa buhay natin? Na-apektuhan pa rin po tayo. Pero alam na po natin kung paano po tayo gagalaw at kikilos sa kapayapaan ng Diyos na meron po tayo. Di ba ba? Sabi po ulit ng Luke chapter 2 verse 14, Glory to God in the highest heaven and on earth peace to those on whom His favor rests. Okay, number 3. Tingnan po natin. Isa po sa mga importante o mahalagang bagay tungkol po sa mensahe po ng Pasko o ng Christmas. Number 3, ang sabi ng mga angels, they concluded it with God's favor to men. Okay? Tingnan po ninyo ito. Let's talk about favor. Ang ibig sabihin po ng word of favor, tingnan po natin sa screen po natin ito po yan. Ang ibig sabihin ng favor ay beloved, cherished, dear, darling, special, love, goodwill. Yan po ang ibig sabihin po ng word po na favor. Okay? And I believe with all my heart, mga kapatid, you are blessed and favored. Okay? Napakahalaga po nito mga sometimes ang binibitawan po natin mga salita sa totoo lang. Let's talk about favor. Nakaranas na po ba kayo na magbayad ng bills po ninyo? Di ba? Kuryente, especially sa Pilipinas. Pag nasa Pilipinas kayo, grabe ang haba ng mga pila po doon. Kung babayad ka ng mga bills, Meralco, tawag dito, ng kuryente, babayad ka, ng tubig, ang haba po ng pila po dyan sa counter. Pero may solusyon po dyan. Alam niyo po kung ano? Ano po sa palagay po ninyo solusyon? Sa mahabang pila po na yan sa Pilipinas, pagbabayad, para mapabilis ang bayad mo. Pwede din po yun. Pero may best way po talaga. Alam niyo kung bakit? Paano? Isama po ninyo yung mga lola o mga magulang po ninyo ng senior citizen. Meron pong fast lane. Sa Pilipinas, dito meron din po, hindi po ba? Meron ba? Wala no? Dito nga nakikita ko po kahit na nagda-drive. Sabi ko, 80 plus na yun Yung parang laylay na po yung mga leg po nila. Pero nagda-drive pa rin. Grabe. Diba? Pero sa Pilipinas po, may fast lane po para sa mga senior citizen. Kung gusto niyo mapabilis, magkaroon po ng favor, sama niyo po yung mga magulang niyo na senior citizen. Magkakaroon po kayo ng pabor. Sa totoo lang. Yun po yun. Ang ibig sabihin po ng word of favor ay somebody took care of your problem. Yun ang ibig sabihin po niyan. And God knows every kind of problem na na-encounter po natin araw-araw sa buhay. Alam po ni Lord yan. Kaya binibigyan na po tayo ng peace Di ba? Pero ano po ang sabi po ng angels? Sabi po ng mga anghel, and on earth peace to those on whom His favor rests. In Tagalog. At sa lupa'y kapayapaan. Para kanino daw? Para sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Ang tanong, kinalulugdan ka ba ng Diyos? Parang ang hirap mong sabihin. Kinalulugdan ka ba ng Diyos? Pinapaguran ka ba ng Diyos? Yes. Di po ba? Do you believe that you have favored from God? Pakinggan niyo po ito. Ang Diyos po natin ang nag-aayos po ng lahat ng gusot na meron po tayo sa buhay. Kaya lang gusto niya, lumapit ka sa Kanya. Kaya lang gusto niya, pagtiwalaan mo siya. Kaya lang ang gusto ng ating pong Panginoon, manampalataya ka na kaya ng Diyos, hindi mo kaya. Hello? Hindi po ba? Kasi, tingnan po na ito, ano man pangangailangan meron po tayo for this coming 2024, God already provided for you. I believe with all my heart, mga kapatid,
You have the favor that comes from God. Favor means He will take care of you. Yan po yung pabor ng ating pong Panginoon. Favor means goodwill, and goodwill means na kahit ano pa ang maging tugon po natin sa Panginoon. Di ba ba? Sa lahat ng kabutihan niya sa buhay po natin, negative or positive man, ang ating pong response sa Kanya, kapatid, ang Diyos ay hindi po nagbabago sa ating pong lahat. Mabuti ang Panginoon. Bakit siya mabuti? Kasi mahal po tayo ng Diyos. Praise God. Kapag sinabi po ng Diyos at pinanampalatayanan po natin, yung favor ng Diyos sa buhay po natin, and God will always be good to you. Di ba? Yun po yun eh. Bakit ganito po sa atin ang ating Panginoon? Sa kabila ng kabutihan po niya, ano nangyayari? Sa kabila ng pagpapala niya po sa atin, pero kung minsan ang sinusukli po natin sa ating Panginoon sa lahat ng kabutihan niya, ay ano? Sometimes, lumilis pa po tayo ng landas po natin, lumilis po tayo ng daan. Di ba? Kahit na lagi po tayong pasaway, I believe with all my heart, God will always be good to you, mga kapatid. That's why it's called good news. That's why it's called the gospel. That's the entire gospel, mga kapatid. Why? Because salvation, peace, and favor is already yours, mga kapatid. Ulitin ko po sa ating po pagtatapos ngayon kung hapon mong ito. Salvation, peace, and favor is already yours, mga kapatid. Kapag pinag-uusapan po natin ang salitang favor, ibig sabihin, you don't talk about any qualification na meron po tayo, mga kapatid. Because it is just about the favor of God. Diba? Pag sinabing favor ng God, ibig sabihin, mananangan ka lang sa lahat ng kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Para sa personal mong buhay, para sa family mo, para sa inyong mag-asawa. Di ba? Yun po yun mga kapatid. God's gift of salvation, peace, and favor is the same, mga kapatid. Tingnan po rin ito. Tingnan po rin nyo. The gift is not really ours. Yun daw pong regalo ay hindi daw po yan magiging atin. Hanggat hindi po natin tinatanggap. Tama po ba? And I believe with all my heart, yung salvation na tinanggap po natin yung salvation na binibigay po ng Panginoon po sa atin, ito po ay tinanggap po natin. Nanampalataya po tayo sa Diyos, kaya po tayo nagkaroon ng kaligtasan. Yun po yun. So God's gift of salvation, peace, and favor is the same. It is not ours automatically, mga kapatid. We must first choose to receive it. Yun po yun. Kaya sa hapon pong ito, kung tayo po ay wala pong personal na relasyon sa ating pong Panginoon, simple lang, ang sabi lang ng salita ng Diyos, tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay. At siya nang bahala sa mga susunod. Okay? Siya nang kikilos sa buhay po natin. Ang importante po dito, manampalataya ka sa lahat ng bagay na nais ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Sapagkat naniniwala po ako na wala pong hindi magandang bagay na nais gawin ng Diyos sa buhay po natin. Lahat ay maganda. Kaya tanong po sa atin ngayon po hapon po dito, when was the last time na nagpasalamat po tayo sa Panginoon? Dito po sa favor, sa salvation, sa kapayapaan na meron po tayo. Hindi ko po ang lahat. Let's all stand. Umayo po tayo lahat. Sige po. Let's all stand. At ating pong iyuko. Let's close our eyes. Iyuko po natin at ipagin po natin ating mga mata. Sige po. Binibigyan ko po kayo ng ilang minuto to talk to God. Pasalamatan mo ang Diyos. Paniwalaan mo na may magandang plano siya sa buhay mo. Hindi lang for this year. Even next year, year 2024, ay inihanda ng Panginoon magandang bagay, magandang plano para sa buhay mo. Just say, thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Sa panibagong taon na puno ng pagpapala mo sa buhay ko, sa buhay ng anong pagbabi. Say it. Kailangan mo ng trabaho. Thank you, God, for the favorable work na meron po ako, Panginoon. I receive it, Lord. I receive that, Lord, sa buhay ko. To say it. The tongue has the power of life and death. Just say thank you to the Lord. Katulad po ng ating po pinag-usapan last month about the gratitude to the Lord. Ang lingwahe po o ang salita po ng mga taong mananampalataya at nananampalataya sa ating Panginoon ay salamat, Panginoon. Thank you, God. Thank you, God. Maybe some of us here, medyo nanghihina po tayo physically.
Just declare it. Thank you, God. Sa kabila ng aking paghihina, Panginoon, you are my strength, Lord God. Or just say it. Lord God, medyo kinakapos po kami ngayon financially. But I thank you, God, because you are my provider. Lord God, salamat, Panginoon. Sa kabila ng mga nangyayaring hindi maganda sa buhay ko, ikaw ang Diyos na nagpapaganda at nag-aayos ng aking buhay. Just say thank you to the Lord. Say it. Salamatan mo, Panginoon, sa oras mo. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Lord God, I lift up to you ng kapatid ko po na nandito po ngayon. Nakikita mo po ang pangangailangan po nila. Kung sila po ay nangangailangan financially, materially, spiritually, and even good health physically, Lord God. Father, I speak blessings and favor, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo sila in all aspect ng buhay po nila. Nangangailangan ng trabaho, Panginoon. Thank you, God, for the favorable work, Panginoon, para po sa kanila. Salamat po, Diyos. Sa mga bagay sa mga small business na meron po sila, Lord, thank you, God. Sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, nagbibigay ng pabor sa kanila. Salamat po, Diyos. Salamat po sa araw-araw na pag-iingat mo po sa amin po, Panginoon, sa amin po pagtatrabaho, sa pagpasusunan. Thank you, God. Because ikaw ang amin pong tagapag-ingat, Panginoon. Salamat po, Diyos. We thank you, God. We receive all the blessings that comes from you, Lord God, financially, materially, spiritually, good health, physically, Lord God. Siniselyuhan po namin, Panginoon, ng iyong banal na dugo ng aming pong panalangin po ito at kahiningan po namin, Lord God. We thank you. We bless you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Please turn to your left and to your right and say, you are blessed and favored. You are blessed and favored. You are blessed and favored. Sige po. Let's lift our hands to the Lord. As po natin ating mga kamay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede mo ba babae sa babae, lalaki sa lalaki? Yakapin mo nga, may sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Praise God. Sige po, I love you with the love of the Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Let's pray for the food. Thank you, God, sa fellowship and food na aming magsasalusaluhan, Panginoon. Ikaw may taas po sa aming mga buhay. Ito'y maging kalakasan po para po sa aming lahat. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God.